Yung buntag mga igsoon, niya nasad kita sa ato nga gikahinaman gayud sa tibok semana nagtuo ko nga ang mga anak sa Dios naga paabot gyud nga mag-abot ang Domingo kay aron magakatigom ta diya sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. Apan ni ani nga sitwasyon dili man ta magkita ay naong ug naong igsuon tungod sa atong sitwasyon nga diin na-extend ang ato nga MSQ sa ato nga syudad. Apan ang atong tinguha sa pagsimba sa atong buhi nga Dios sa espiritu sa kamatuoran magapabilin gayud na nga matuman ug mahatagan og higayon niini nga kabuntagon. Busa nagahimo kita ni ani nga virtual Sunday worship tungod kay ato gayud nga gitinguha nga masimba nato ang Ginoo ni ani nga adlaw karon. Ug ani karon nga adlaw Hulyo 4, 2021, unang Domingo sa Hulyo. O gani sa tibok bulan sa Hunyo, nagahimo kita sa ingon ni ani isab gihapon nga panimbahon. So wala gayud na pakgang, wala gayud na nahunong ang pagsimba sa buhi nga Dios nga hiniusa bisan pa sa ingon ni ani nga mga pamaagi. Busa magpasalamat ta sa atong buhi nga Dios tungod kay duna say mga technology nga nakahimo ug makahimo ta sa pag tigom o pagsimba sa atong buhi nga Dios. Ang atong scripture reading nga atong gibasa kaganina igsuon diha sa Mateo 16:13 hangtod sa 19 ang ato nga patukuranan naa makita sa bersikulo 18. Atong basahon sa English version nagingon siya, "And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it." Let us pray. Bala na mo nga Dios, nini nga kabuntagon, salamat Ginoo, nining isa na sad kay kahigayunan nga imong gihatag sa imong mga kaanakan, nga kami makagsimba diya kanimo. Dili man kami magkitaay sa naong ug naong, bisan pa Lord, imong gitugot nga ang advancement sa teknolohiya makahatag kanamo nini nga kahigayunan. Among giila Ginoo nga ang imong pulong tinuod ug gamhanan nga nagaingon ka nga kung asa man ang imong mga katawhan magakatigom. Lord, ana gayud ikaw sa ilang tiliwala. Among giila nga ikaw ana sa among tiliwala karon. Busa Lord, magagahom ikaw sa matag usa kanamo sa nagapamati kanamo sa nagapamati o Dios nini nga kabuntagon itugot nga ang mensahe nga imong gipadala sa among tiliwala among masabtan among makinabuhi ug makahimo sa paglig-on sa amo o Dios nga pagtuo o pakiglakaw dia uban kanimo. Salamat o Dios nini nga kahigayunan nga ikaw magagamit sa imong alagad. Magadihog ikaw kaniya. Kaysa makausap pa ako magaingon, wala ako'y mahimo sa akong kaugalingon kung wala ka. Kini among mga pag-ampo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen o amen. Praise God. Ang mga igsuon ang hinubay sa atong gibasa nga si Ginoong Hesus ug ang iyang mga tinun-an nakaabot ni ato nga dapit nga gitnganlan lungsod sa Caesarea sa Filipo dito nangutana siya sa iyang mga tinun-an diya sa bersikulo 13. Sumala sa mga tao kinsa man ang anak sa tao. Og doon na sila conversation ni adto nga daw tungod kay sa ilag yung kasuod si Ginoong Hesus buot usad nga mangutana kung unsa ang gisulti sa mga tao sumala sa nadunggan si ang mga disipulo bahin kaniya. Nagkalahi-lahi ang ilang pagtuo bahin kang Ginoong Hesus. Adunay uban nag-ingon nga ikaw si Juan ang magbubunyag, ang uban nag-ingon nga ikaw si Elias, ug ang uban nag-ingon nga ikaw si Jeremias, o ang uban lahi pagyud nga mga propeta. Apan si Ginoong Hesus nangutana kang Pedro. Og ipangutana niya si Pedro, apan kamo unsa man inyong ikasulti kinsa man ako? Nangutana siya.
ug mao na ni siya ang bahin nga mitubag si Pedro kaniya sa verse 16. Ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, bulahan ka gayud, Simon nga anak ni Jonas. Kay kining maong kamatuuran, wala moabot kanimo pinagi sa bisan unsa tawhanong pamaagi. Apan ang akong amahan nga atuwa sa langit, mo ang naghatag niini kanimo. Busa, sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw niining bato, tukuron ko ang akong simbahan, ug bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog niini. Praise God. Ang uluhan sa mensahe ni nga kabuntagon igsuon, nganlan ni siya ang iglesia, the church. Nini nga scripture, ang atong gi-quote gayo dinhi, mao ang gisulti ni Ginoong Hesus, which has, and it bears the most significant promise, unconditional promise ni Ginoong Hesus, nga siya magatukod sa iyang iglesia. Magatukod siya sa iyang simbahan. Dinhi si Ginoong Hesus nagalid sa iyang gipadayag ang blueprint sa iyang iglesia nga tukuron. Kani nga iglesia ang patukuranan mo ang kamatuoran nga gi-confess ni Pedro ug sa uban niyang mga disipulo nga si Ginoong Hesus mao ang Kristo nga anak sa buhi nga Dios, who is referred to the rock, the cornerstone of the church. Mga igsuon, sa magpadayon ta sa pagbasa sa pulong sa Dios, doon na gayoy mga higayon nga atong madiskubre ug doon na gayoy mga kamatuoran nga atong madiskubre kay sige naman tagbalik-balik ni ani nga pasahe og nagani na memorize naman ni sa uban. Apan kini daay nga statement, kini daay nga promise ni Ginoong Hesus is a very significant promise, and it is an unconditional promise na iya gayong buhaton. Busa, sa wala pa man to siya, gisakit, ug namatay, ug nabanhaw, gisulti niya to siya. Kadto din nga dapit sa Caesarea, sa Pilipay, kadtong dapita to, nga duol sa may langob, mao to'y giingon sa mga residente niya to nga dapit nga, mao ni siya ang agianan sa mga dili maayong espiritu. Nagatuo sila ni ana. Nganong dito magyud nga dapit. It can be very significant ngano nga dito nga dapit kayod sila nakaabot ug nganong dito sa gisulti ni Ginoong Hesus nga siya magatukod sa iyang iglesia. Ang patukuranan sa iglesia mao ang kamatuoran nga si Ginoong Hesus mao gayod ang Kristo ang anak sa buhi nga Dios. Busa, dito pa lang daan igsuon. Dito pa lamang wala pa si Ginoong Hesus gisakit, namatay ug nabanhaw, gisulti na niyang daan. Apan kanusa man gyud na siya natukod. Now, the outpouring and the infilling of the Holy Spirit on the believers at Pentecost, as cited in Acts 2:1-4, has birthed forth the church. O kung baga, inauguration sa church. Naana. Kay, dito sa upper room, mga igsuon, samtang nagatigom ang mga tinunan, dunay more or less 120 people nga tuwa dito. Nagapaabot sila sa saad ni Kristo nga punon sila sa balaan nga espiritu nga gisaad usab sa amhan. Ug samtang ni kayab si Ginoong Hesus didto, nagapaabot ang mga tinunan. Wala sila nagbulag-bulag. Nagapaabot sila sa usa ka dapit. Og didto nga dapit aduna gayud sila'y panaghiusa diha sa mga pagsimba og sa susama nga atong gihimo karon. Og sa tiliwala kanila, mao na siya
miabot ang balaan nga espiritu. And that was the birth of the church, the inauguration of the church that Jesus has promised in Matthew 16:18. Now, the birth of the church is through the empowerment of the Holy Spirit on the believers' lives niadto nga panahon. Og pipila lang to sila. The believers were not conscious of what they were called. Wala sila naghunahuna kung sa itawag sa ila. Wala sa sila naghunahuna kung asa man kita. Asa sila gipundok sa Ginoo. Ang ilag yung ginahuna, the main thing was that they believe in the power of the risen Lord Jesus Christ. O saan niya nga iyang ipadala ang gipromise sa Dios nga Amahan nga balaan nga espiritu. Busa, niya ito nga panahon, nagatigom sila. O katong gamay nga pundok, the church grew more and more dynamic as evidence in Acts 2:42, where they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship and to the breaking of bread and to prayer. Busa, doon na sila activities nga gihimo. Since that time nga they were filled with the Holy Spirit, nagapadayon sila sa pagtuon sa pulong sa Dios pinaagi sa mga apostoles. Nagapadayon sila paghalubilo sa ilang mga kaigsuunan. Nagapadayon sila sa pagsalo in communion and sa pakigiusa diha sa mga pagampo. Nagapadayon sila niya to igsuon. O gani, tungod ni ana, nagdaghan nga nagdugang ang katawhan nga nagapanuo. Tungod kay nagapatuo sad sila, nagpamatuod usab ang mga tinun-an ni adtong mga panahona, and the church grow. Busa ang mensahe ni nga kabuntagon igsuon, dunay description. Kung doon naman gani, kay ang i-refer ni Ginoong Hesus, I will build my church. So usa siya ka edipisyo kung baga. It's an organization. It's a group. So the description of the church Jesus built are as follows. There are a few of them. Ang pulong church in Greek is ecclesia. That refers to a meeting of a people called out and summoned together. Mauna sila. Kay gitawag sila o gitigom sila. Sila ang mga katawhan sa Dios, diha kang Kristo, and are citizens of God's kingdom. Makita nato na siya sa Ephesians 2:19. Ang ikaduha nga description igsuon, they are the called out ones. The church is the called out one. Ekakleo in Greek, meaning the called out one separated from the world. In 2 Corinthians 16 verse 14, doon ay instruction ang Ginoo sa sinulat ni Pablo nag-ingon, do not be equally yoked with unbelievers. And in verse 17 nag-ingon, therefore come out from them and be separate, says the Lord. Igsoon sa diha nga gidawat nato si Ginoong Hesus as our Lord and Savior. We receive Him as our Lord and Savior. We were called to follow Him. Og tungod niya na dunay mga gawi nato, no? Nga ato nang gipangbiyaan sa hinahinay. It was not overnight, pero sa hinahinay nangawala to siya. And even some of the habits and some practices and some ways which are worldly in our life, nagkahinahinay ito siya o kawan. Atong gitalikdan igsoon. Kay dunay instruction, therefore come out from them and be separate, says the Lord. Busa sa mga young Christian, dili man gid siya ma-automatic nga makinabuhi ka nga as expected as a Christian. Dunay kabag-uhan, dunay pagkabag-o, ug it is a process. Nga tungod niya na igsuon, kita gitawag ta og mga gitawag nga
na lain, na gipalain sa Ginoo. Set apart. And ikatuloy so the church is the temple of God. The church. A temple of God and of the Holy Spirit. Makita nato na siya sa 1 Corinthians 3:16. O ang iglesia usab is the body of Christ, where Christ Jesus is the head. And the church is also called the bride of Christ. So kani siya nga description igsuon, muna siya ang katawhan sa Dios nga gitawag nga mopahawa ni anang kalibutanon nga pagkinabuhi. Ang ikapat igsuon, the church is a spiritual worship. Pagkighalubilo, spiritual. That involves pakighalubilo diha gayo the indwelling of the Holy Spirit as is found in Ephesians 4:4. And there is a unity of the Spirit among fellow believers. That's a church. It is a spiritual fellowship. Ang sunod igsoon, the church is a spiritual ministry because it serves through the use of the different gifts that is bestowed by the Holy Spirit upon each believer. In Romans 12:6-8, makita nato dito ang nagakadaiya nga mga gasa nga gihatag sa Dios sa iyang mga magtotoo sa miyembro sa iglesia sa Dios. Ug kana siya nga mga gasa igsuon, mauusad ang gamiton sa matag usa. Busa gani ang uban kanato naay gasa sa pag-awit, busa diha siya sa music ministry o kaha sa pagtugtog sa mga tulunggon o kaha sa pagtabang o kaha sa pagpanambag and a work of mercy. Daghan nga mga gasa, nagakadaiya nga mga gasa aron makahimo kita sa pagpangalagad diha sa iglesia nga mao ang lawas ni Kristo. Ang sunod igsoon is the church is an army. So kung mingon ganun itag army, it involves a conflict and a warfare. And it involves a spiritual conflict against Satan and his host. Gani makita nato na siya igsuon diha sa Ephesians 6. Gikan siya sa 16 or bisan pa gikan pa sa verse 10 ngadto sa verse 18. Kana ang tibok gayud nga kasulatan nga naa dinhi sa Ephesians 6:10-18, basahagin na ninyo igsuon kay naa diha ang pakigbisog sa Kristohanon batok sa mga lipat-lipat sa kaaway. Kay usay malipat pud ta. Gani na ingon din ha sa verse 16, you have to wear on the shield of faith and the helmet of salvation. Magpanalipod taming sa imong pagtuo o ang imo nga helmet of salvation. Kay doon na tayo warfare nga gisalgahan igsuon. Doon na tayo warfare nga giapilan. Dili ta pwede nga sige lang nagpadaplin, sige na lang tagdagan, sige na lang tagdagan. In this last days igsuon, kung sa unang panahon ga push through gyud ang mga katawhan sa Dios, pipilara to sila sa una. Apan dili gayud mapugngan ang pagdako, ang pagligon, ang paglaganap, pagdaghan sa mga katawhan sa Dios nga nakaila sa atong Ginoong Hesus as the cornerstone of the church is building. Nga tungod niya na igsuon, nagapadayon ang mao nga gera sa righteousness o sa wickedness. Dili ta pwedeng magpadaplin na lang ta, kaya sige na lang tag-cover din na. Sa gubat igsuon, duha man ka move. There is a defensive move and there is an offensive move. Dili ta pwedeng puros lang ta defensive move.
Doon nagi panahon nga you have to have and you have to do the offensive move. Paano ng offensive move? The defensive move, we take shelter in the Lord. Yes. But in the offensive move, by the power of the Holy Spirit, we have to rebuke unrighteousness. We have to stand our ground. That things which are not right, dili kayo nato buhaton. Usahay, doon ay mga kalisdanan, doon ay mga persecution, especially ani nga kapanahonan karon, apan igsuon. Una-una this time, dili lang ka mag-defensive move. You should have an offensive move. Offense, binding the evil one, binding spirits, and losing those who are in bondage by this spirit. Mahimo na siya sa usa ka Kristohanan in the mighty name of Jesus. So we are in a warfare. Sunod igsoon, the church is the pillar and the ground of truth, who is Jesus Christ. The church is both invisible. These are believers united in their living faith in Christ Jesus. And at the same time, the church is visible, which consists of local congregation of faithful believers, including those confessing Christians. Busa igsuon ang description sa Iglesia sa Dios. Mahimong maklaro sa atong kinabuhi. Aron sa matag karon ug unya, dili lang ta kanunay sumala sa akong giingon nga kanunay lang tang magdeklarar og kalisod, kanunay lang tang magdeklarar og kapait, kakulang unsa maman. Because we're in a warfare igsoon, but the God that we're serving is an awesome God, is a powerful God, and ang iyang deklarasyon nga ang iglesia nga iyang gitukod dili gayud mabuntog bisan unsa pa nga kagahom diha sa kangitngit. Praise God. Amen ba igsoon? Busa kini nga description mo ni siya ang atong dapat mahibaluan nga kita kabahin ni ini nga iglesia nga gitukod ni Ginoong Hesus. Ignay mo kagalingon, I'm a member of this church of Christ. And you have to confess it with your mouth that you are a Christian, a follower of Jesus Christ. Ang ikaduha nga bahin sa mensahe igsuon, the responsibility and the mission of the church. The church who are composed of individuals and of congregation worldwide. Lately, igsuon, as I could still remember that triennial convention of the Assemblies of God, many of our speakers are updating us that the movement of God and the power of the Holy Spirit harvesting souls far and wide is unprecedented. Busa, dili ka mahadlok o dili ka magunahuna nga gamay raman ta. Igsuon, the Holy Spirit by His power is harvesting souls and thousands of souls, especially those we used to say unreached and difficult areas of the world. People who do not know Jesus. Now this time, there is a turnaround of people who are coming to the Lord and are being saved. Praise the Lord for that. Why? Because the mission of the church and the responsibility of the church, first and foremost, is a powerful witness that started sa ato na nga gibasa, no? Diya sa Acts chapter 4. Through the church's powerful witness, sinners will be saved, baptized in water, and added to the church, partake of the Lord's Supper, and wait for Christ's return. Tungod niya na igsoon, atong basahin ngon dinhi, unsa ilang gihimo. Sa Acts 4:32 and 33, all the believers were in one heart and mind.
No one claimed that any of his possessions was his own, but they shared everything they had. With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and much grace was given to them. So the church grew. And up to now, mga igsoon, imo ginahunahunahon nga up to now, ayaw hunahuna nga naglisod, even during this pandemic time, o even during this time nga daghan sa ato na nga lockdown for more than a year now, igsoon, the propagation, the multiplication of the church, the growth of the church is unprecedented. Why? Dili makontain, dili mapugngan ang pagpamuhat sa balaan nga espiritu sa tibuok nga kalibutan. Apil ta din sa Philippines. Busa akong makahigayon ta, maminaw usab ta og mga mensahe, daghang mga ebanghilista nga gipang-raise up sa Ginoo sa nagkalanlay nga dapit sa kalibutan, maminaw ta atong ablihan ang atong nga kasulatan, ato sad nga tan-awon kung kanay ang gisulti, wala ba na siya nahisupak sa pulong sa Dios. And your spirit will testify that they are talking what the Bible says. And you will be encouraged to know, big and big congregation, dili ta magkumpara sa atong kongregasyon, gamay raman mi, gamay rata din siguro, yes, pipila lang, apan igsuon, apil ta, o kalabot kita sa dako, kaayo nga hutong sa katilingban, nga nahisakop sa ginharian sa atong buhay nga Dios. Palakpakan nato atong buhay nga Dios. Praise God for that. Wala ka ba nalipay igsuon nga naata sa kingdom of light? We were before in the kingdom of darkness. Busa ni ana, ang unag yung responsibilidad sa matag usa is that powerful witness. Duha man na siya igsuon. Powerful witness by sharing the word of God. And we have to share the gospel of salvation to people around us. And the other one is a powerful witness of your life. Ang kinabuhi. Salamat sa mga batanon nga nagapagamit ni ani nga iglesia. It is made possible nga makahimuta ani nga virtual Sunday worship kay nga naman. Ang mga olds man go di nakamauan ni uy. Tinuod lang. So salamat mga batanon sa inyo. Panalanginan pa po kay you were raised up. No, dali ra kay ninyong mahabaluan nga inanaon paghimo. Kami in taon magduka-duka pa may unsaon na to masayo pag yun. Ngano man? Because this is our time. Nga unsa man ang mga advancements sa technology, magamit kayo nato pag reach out. Sa una, sulat-sulat ra dugay kaayo, telegrama dugay kay moabot, pero karon dali ra kay nimo makabot imong friend bisag layo kaayo. You can share, you can make some mga spiritual quotes din ha sa imong Facebook o sa imong baka diya nga social media account nimo, makahimo kaayo. Okay, so a powerful witness. Why powerful igsoon? Dili sa imong kaugalingon. In Zechariah 4:6 says, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. So kung makahimo man ta igsoon, a powerful witness to the world, to the unbelieving world, igsoon, not because you're good enough, not because you are righteous enough, but it is because of the power of the Holy Spirit that is working, that is at work within you. Because greater is He that is in you than he is in the world. Busa igsoon, batanon ka man, bata ka ha, o hamtong, ayaw gay pag-atubili, ayaw gay pagduha-duha, paingon nga, ilan na lang na, diri na lang ko sa daplin, ilan na lang na sa mga batanon, kay ligon pa nagtuhod. No. Makahimo gihapon ta. I'm so blessed with some of my friends nga, idara na gyud mga igsuon, idara na gyud, mga 80s na gani hapit, pero karon naghimo sila og virtual meeting sa iyang mga kaigsuunan, kay mag-pray siya sa iyang mga igsuon. Sa una, dili gyud na siya mukaputog, kaning cellphone bitaw nga touch screen kay mawala kuno dili siya kabalo. Pero tungod kay dunay mga panghitabo nga kinahanglang mag-ampo gid siya siyang mga igsuon, kay eldest man lagi siya, nakahimo gayud siya. That was a powerful witness of how great God is.
ang powerful witness igsuon, mahimo siya nga maglig-on sa usag-usa o kaha mag-lead the unbelieving world to the saving power of our Lord Jesus Christ. Ikaduha igsuon, nag-ingon din ha, diligent service. Sa makausapa, sa Romans 12:6, nga mention na ako earlier, nga doon na tayo nagakalahi-lahi nga mga gasa. Ingon din niya akong basahon, we have different gifts according to the grace given us. If a man's gift is prophesying, let him use it in proportion to his faith. If it is serving, let him serve. If it is teaching, let him teach. If it is encouraging, let him encourage. If it is contributing to the needs of others, let him give generously. If it is leadership, let him govern diligently. If it is showing mercy, let him do it cheerfully. So, dili ka makaingon igsoon nga wala gyud koy ako ana, naagayon igsoon. Busa nga ikaduha nga mission o responsibilidad sa iglesia nga diin kita na kabahin niini mao ang pagpangalagad, diligent service. Makugihon nga pagpangalagad. Di nang gana-gana lang, wala ko ganahan karon ay di ko ko'y gana sa iya, adili. Because God will use His people to reach out the lost and to encourage those who are discouraged. So all of us have gifts. Discover and use this gift to edify the church, the body of believers. The third, building up the church. The fivefold ministry gives to the church in Ephesians 4:11-12 says, it was He who gave us some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers, to prepare God's people for works of service so that the body of Christ, the church, may be built up. Igsoon. Doon ay mga ebanghilista, doon ay mga apostles, doon ay mga pastors, prophets. Ang mga prophets karon na modern day prophets are the very ones who are studying the prophecy in the olden times, connecting it with the New Testament times and our present times, and unlocking those items which karaniwan nga mga tao dili basta-basta mas kasabot. Nagpasabot sila, igsuon. Busa, dili kita mohunong sa pagpaminaw sa mga mensahe sa mga wali igsuon tungod kay mag-uswag ang atong kahibalo ug magakaligon ang matag usa kanato. Dili lang ta mag-status ko, maura gihapon. Busa ka nang pangutana, kumusta man ka igsuon? Maura gihapon. Dili maura gihapon. Nagmauswagon, nagmalipayon sa pagpangalagad sa atong buhay nga Dios. Amen, igsuon? Nagmalipayon o nagmauswagon sa pagpangalagad sa atong buhay nga Dios kay kita himo man nga kabahay niini. And the fourth one is, take your stand against the devil's scheme. Sa ako nang gingon ka ganina, igsoon, the church is an army. And as such, tungod kay army man, wala ginay army nga ang iyang armas bitaw ibilin sa daplin. Kung makaibaluta sa mga kasundalo o bisan police din ha, they are allowed to carry their firearms wherever they go. Bisan na civilian trip gani. Kay, mao gayon na sa ila ang sandata. Unsa man ang atong sandata? Ang atong sandata makita din ha sa Ephesians chapter 10 hangtod sa 18 igsoon. Isulob nato ang tibok armadura, the whole armor of God. Kung adto ka sa panggubatan igsoon, wala ka kakita og kaning sundalo nga walay pusil. O sundalo nga wala nag-uniforme. O sundalo way sapatos. O sundalo nga way kalo. Dili gyud. O sundalo na pusil pero walay bala. Naabada, wala. So put on the whole armor of God. And in verse 18, nag-ingon din ni mao ni siya
da sandata nga atong giingon igsuon, samtang nasulob na nato na siya nga sandata, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for the saints. Sa imong mga kauban, sa imong mga kauban sa iglesia, sa panimalay, sa community, and the family of God as a whole. Are you praying for the Church of Jesus worldwide? Or, diri rata. Confine rata diri. Nag-ampo man sa sila dito, God. Sila na lang dito. No. We are united in the Spirit, igsoon. We have to pray for them all also. Gani, especially katong naa sa gipangpadala sa mga mission field nga medyo lisod nga mga areas, mga risky nga mga areas, ato silang iampo. And in Colossians, nag-ingon din ha, the church is praying and a fasting group of people. Colossians 4:2 says, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Magmainabtikon gayud. Magmainabtikon. Praise God. Igsoon, so doon ay description sa iglesia ni Kristo. Sa simbahan nga gitukod, nga mao ang iyang mga katawhan nga mga magtotoo. Ang update karon igsuon, nagdaghan og nagdugang. There was a time, on the other side, doon na sa uban nga, doon ay nagapangalagad nga nagaundang na sa pagpangalagad. Kay, gikapoy. Apan, daghan nga nadugang nga nagapangalagad nga matinud-anon, masinugtanon diya sa atong buhay nga Dios. Busa dili ta magakahadlok igsoon, padayon ta igsoon. Padayon gyud. Lahuta igsoon. Sumala pa ni Master J. Lahuta igsoon. Ang hagit sa atong tiliwala niini nga kabuntagon igsoon mao kini. Pahinumduman gyud nato atong kaugalingon kung kinsa kita in the body of believers. Who are we? We are a member of the church of the living God. The church of Jesus have significantly prophesied and has promised that I will build my church in Matthew 6:18. Kita. Kaya nahimusab kita nga produkto sa mga katawan nga na masinugtanon, nga naghimusad, nag-reach out usab kanato aron makaabot gayud kita sa tiilan sa atong buhay nga Dios. Agi kaduhay nga hagit igsoon, be involved in the mission and responsibility of the church. We are called to serve. Busa agi once again, no? Wala man ko nag-ingon nga ang mga batan-on ra ang nagapangalagad, ang mga kaning mga adults man sa gapangalagad man gyud gihapon, nagaampo man gyud gihapon, og nagahagit ako nga magaampo gayud kita. Bisan man nga doon natay hiniusa nga ampo nga online gihapon sa Wednesday sa atong tagsa-tagsa ka mga panimalay maghimo kay tag mga pag-ampo igsuon. Because the enemy is roaring like a lion. Gangulob siya igsuon, usay makuratan tas ngulob. Pero ang uban nag-ingon, wala naman nahingipon nga lion. Why? Because greater is he that is in us than he is in the world. So ang unang nga challenge igsuon, we have to understand nga kita, miyembro sa panimalay sa Dios. We are the church. Og ang ikaduha, kay miyembro kita sa panimalay sa Dios, we have to take our responsibility to serve our living God. And in serving our living God, we can serve it through serving people. Kauban nato sa pagtuo o kanilang nga wala pagyud nakaabot o wala pagayod nakahimo sa pagduol sa tilan sa Dios. Sa mga pag-ampo, una, dahil musulti gyud tasad sa ila. Every Bible-believing local congregation sama sa ato, igsuon, is called itself to pattern the description of the New Testament church where participation of its operation as a member is both a privilege and a responsibility. Aduna kitay kahigayunan ug aduna sad kitay responsibilidad. Nga tungod ni ana, this is the time gyud igsuon sa kapanahonan karon. We are in the church age. Sa diha, no?
diha nga gisulti ni Ginoong Hesus diha sa Matthew 6:18 that I will build my church. That was the start of the church age. Kay gisulti niya. O kung kanusa matapos ang church age is when we will be caught up in the air to meet the Lord Jesus in the rapture. Ug niya natan ini nga kapanahonan igsuon. Dili na to sayangon kini nga panahon nga diin magmahinugtanon gyud ta sa pagpangalagad sa atong buhi nga Dios. Magmainampon gyud kita praying in the spirit. Dili lang ta magbubble sa atong istorya sa pag-ampo nga usahay makakatulog na lang kapag tinabi nimo sa imong pag-ampo, but pray in the spirit. Because the Holy Spirit will also help you pray what you ought to pray. In conclusion, igsoon, nag-ingon si Pablo kang Timoteo, ingon siya diya sa 1 Timothy 6:12, fight the good fight of faith. Take hold of the eternal life to which you were called when you made your good confession in the presence of many witnesses. Igsoon many times, no? We confess that we belong to Jesus. We sing songs that we confess that Jesus is our Lord and our Savior, together with all the rest of our fellow men. So, ang iyang instruction, fight a good fight. Kita magpatulog-tulog igsuon. Busa, unsa man gini nga fight igsuon? Makig-away gyud ta, makigpatay gyud lugar ta. The word fight is from the Greek word which means agonize. Paul sees the Christian life as a fight, an intense struggle that requires perseverance in loyalty to Christ and contending with adversaries of the gospel. All of us are called to defend the gospel in whatever occupation God has placed us. Dili ta maingon nga wala man ko gitawag sa pagka-pastor, wala man sa ko gitawag sa pagka-teacher sa Biblia, wala man ko ana. Apan kitang tanan igsuon, kitang tanan gipagasahan sa Ginoo, and we can use all those gifts. Fight a good fight of faith. Usa dunay mga higayon nga usahay maluya ta, nata igsuon nga mudasig ka nato. Naay mga panahon nga doon na tayo mga pagpanginahanglan, ang atong mga kaigsuunan usab, it will extend their hand to us. That is an act and a service to the body of Christ. Kung dunay wala nakasabot, pasabton. Kung dunay wala kahibalo, pahibaluon. Kung dunay nagakaguol, atong tagaan o kalipay. Lipayon nato sila pinaagi sa pulong sa Dios. Mo na siya ang serbisyo nato in the body. Why? Because as we wait for the coming of the Lord in the air, and we are going to meet Him there. Ang una igsoon, una gay niyang kuhaon sakgaon, ang nangamatay na nga mga matarong iyang buhion. O kita dayon nga kung buhi pa ta masapon ni ana, kita sabdayon. Igsuon daghan kay mga pagtulunan nga angay pa kayo natong mahibaluan. But as we continue to read the Word of God, as we continue to seek His face, God will reveal to us the secret things of God. Nga ingon siya, sikrito pa man sa una. Bisan si Daniel nga iyang itagaan sa propesiya, siya silyuhi kini Daniel kay layo pa ni mahitabo. O kani niya sa kapanahonan karon. So fight the good fight of faith. Ingon si Pablo. Praise God. Hallelujah. Amahan, salamat kaayo nini nga kabuntagon. Thank you, Lord Jesus, that we belong to the church of gold and that you are sanctifying it by your blood. Thank you, Lord Jesus, that one day we have that blessed hope of coming to you and meeting you in the air, together with our loved ones who have gone ahead of us. Salamat, Amahan, nga mubalik ikaw sa imong iglesia. Salamat, Amahan, nga ikaw nagapalig-on sa imong iglesia hangtod sa panahon nga ikaw imong tugtan nga musakgaw kanamo ang imong gahom ug makig-uban kami kanimo. Salamat, Amahan. That is our blessed hope. Thank you, Lord Jesus. Samtang kami magapaabot, magapadayon kami
nga matinud-anon diha sa pagpangalaga diha kanimo. Thank you. This is our prayer in Jesus' name. Igsuon ang atong concluding prayer. Praise God. To Him who is able to do immeasurably more than we ask or imagine, according to the power that is at work within us, to Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generation, forever and ever. And everybody says, Amen. Maayong udto sa tanan.